Ang kasama natin ngayon, mamaya kaalala mo ha. Ano ba eh, nakuha ko kanina. Oo. Maraming alam. Marami ha? Galit kay Marcos to. Galit. Galit. Alam. Parang may nakuhugutan to eh. Sige. Paalala mo. Kaya tara na, makisali, makiisa, at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong, at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. At meron po tayong guest ngayon. Siyempre, yung nakausap ni Sir Jack Argota. Kanina Si lang, Attorney Frederick Mical Farolan. Anong alias mo to? Spaki. Oh. Attorney Spaki na lang Attorney po. Spaki, kilala siya sa palayaw na si Attorney Spaki. Ayan, Bakit legal and Spaki? public policy expert and political and legal consultant. Magandang gabi sa iyo. At syempre, ang mortal na kaaway ng mga NPA, komunista, aktivista, mga demonyo Lahat. at satanas sa Lahat Pilipinas, si Doc Lorraine Badoy. Magandang gabi sa inyo, Doc Lorraine and Attorney Spaki. Ay, magandang gabi po. Si Doc Lorraine muna. Doc Lorraine, good evening. Beauty before anything else. Magandang gabi, Banatero, si Attorney Spaki. Maraming salamat sa pag-imbita ninyo. Isang malaking karangalan at alam niyo naman, enjoy na enjoy ako pagkasama ko kayo. At maraming magandang gabi din sa ating mga kababayan na nanonood. Gustong gusto ko yung OB, yung opening ng Vox Populi. Kasi napakahalaga ng boses ng bawat Pilipino, lalo't lalo na ngayon. Tsaka gustong gusto ko itong program na ito kasi talagang boots on the ground. Maririnig ninyo talaga yung boses ng Pilipino. Thank you. Attorney Spaki. Magandang gabi po sa lahat ng nagsusubaybay po sa ating programa sa Vox Populi. Ako po si Attorney Spaki or Attorney Spaki na lamang po. Pinauna ko si Doc Lorraine kasi magkasama kami dati. Isa sa mga pinagsamahan po namin ay ang Anti-Terrorism Council. Aktibo po kami na tinatama yung mga kasinungalingan na nagtutulak at nalilin lang yung mga kabataan natin para mapahamak. Kasama naming nilabanan yon. At mukhang pati yung ibang mga kasamaan sa lipunan, naging kaaway na rin po namin. Itatama ko lang po hindi po ako galit kay BBM. Sorry naman. Sorry. Hindi ako galit kay BBM. Wala pong emosyon. Pero ang aking pagkatao, ang pagiging abogado ko, ang pagiging dating regent ko ng UP, ang pagiging bahagi ako ng CHED, kasi in-appoint din niya ako eh. Appointed din po ako ng, I was appointed by PRRD, I was appointed by BBM. Pero sa lahat ng nakita ko po, ano man ang aking mga opinion tungkol sa kanya at sa kanyang administrasyon, yun po ay dahil sa kung ano ang aking nalalaman, ano yung aking nakita, ano ang aking naramdaman, at kung ano po talaga yung katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Attorney, lahat ng mga lumaban sa komunismo at saka sa mga pagre-recruit ng mga kabataan natin para lumaban sa gobyerno, si Doc Lorraine, nasa ibang bansa na, si Pangulong Duterte, nasa ICC, nakakulong na, si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong. Ba't nasa laya ka pa? Baka spy ka, attorney. Baka kulang pa po yung ginagawa ko. Oo, pero ayun nga, mga banateros, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring SONA kanina. O syempre mauuna ang prinsesa na mag-react doon sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to na BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya, parang ginaya niya yung yung sinabi ni Erap dati, kahit daw kamag-anak kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo dyan? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing, it's really too late, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. At hindi yon yung sasalita lang, Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, di ba? Pero ano nangyari from 2025 to 2026, di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanap ng katotohanan tungkol sa flood control project, di ba? At saka
yung mga whistleblowers, yan yung namimiligro ang buhay ngayon, di ba? Ano pa, di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos who is the mastermind of the plunder, the biggest, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, no? Na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo eh. Kaya naalala ko, nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, no? Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko eh. Lagi siyang ganun. Kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan. At pag hindi niya nagawa, humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain. But he was apologizing. And yet, all those things na ipinangako niya, no, talagang tinupad niya. And over and beyond that, di ba? Pero ito, parang we're looking at of course, there's a speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, no? And he said hindi daw sila liars, but the Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up their minds about you, no? You are a liar, and you have really failed the presidency. So you're there, you're talking about all of this, and yet what you've shown in the last year is terrible. Terrible, no? So that's my take. Kahit na ano pang sabihin niya, what could have saved this, no? Kung sinabi niya na inako niya, nagsinign ko yung budget na yan, etc. Iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino. Is insulting our intelligence, at hindi yan patatawarin ng Pilipino. Hindi yan patatawarin. At yung ang daming disconnect, pero kahit na doon na muna tayo, okay, so doon na muna tayo, doon sa sinabi niya na hindi sila mga sinungaling. Wala, the Filipino people have already made up their minds. You are a pathological liar. No? Sorry, that's it. Yeah. Ito ang eksaktong sinabi niya, no, attorney, para sa iyo. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit man sa akin ito, pero kailangan nating gawin ang tama. Anong take mo diyan, attorney? Actually, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo, gagalaw yung pinsan na yun. Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos, ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Ang nagpapatakbo at kung siyang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Walang magsasalita siguro sa mga nakaupo ngayon. Pero usap-usapan yan ng pati sa appointments, sa pagpapatakbo. Darating ang araw, makapagsalita lang yung mga yan, lalabas ang katotohanan. So totoo na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. At hindi rin siya pangulo ng bayan. Alam mo, ramdam mo yung pinagkaiba na nung panahon ni PRRD? Alam mo siya yung pinuno ko, hindi lang pangulo. Siya ang pangulo, siya ang tatay. Ngayon wala nasan ka? Sa kanya, basta ako ang presidente, call me the Honorable President, call me Your Excellency. Basta presidente siya,
nasa kanya yung honor of the title, happy na siya doon. Bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Coach Oli, merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan Oo, ka. dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Kasakitan yung dalawang kawakan. Paiyak. Di umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrum si Romualdez eh. Oh, parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano hindi ko na sasabihin kung sino yung nagsabi sa akin. Sabihin mo. Pero totoo to, napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na eh. Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Oo. Edi, dadalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klase yung tao kung ikaw nasa katinuan. Banat ba may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan niya ang majority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman doon. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat nga sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, na masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang ito, moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, paano Oo, ba yan? masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan. Hindi ito hindi doon sa kung makakasuhan. Pag nakulong, yun, totoo na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung statement ni Martin Romualdez? Kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman, sabing kakasuhan siya, nagwala siya Ang haba nung kanyang vlog. Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood na talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Doc Lorraine? Iko-quote ko siya iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they're giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay dyan, talagang they really bent the law, to put him in that position precisely to do what he's doing right now, which is to protect the guiltiest. And he's delivering. Nagde-deliver siya. Talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan, yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba?
yan ang napakawalang respeto sa Pilipino itong mga ito, mga bastos talaga na hindi lang kasi si Banat sabi niya kung mapreso yan baka totoo, pero ako hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako diyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin no? Na yung past na ano ba yung track record nila, wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila sa atin paulit-ulit na mga sinungaling kami, mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, all this insanity, di ba? Lahat ng insanity, yung Vice President, ganyan yung ginagawa. No? So much insanity in our country right now, and this is what it looks like, no? Na i-moro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, no? Drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa Million. sa ating treasury. Million. Oh. Ang problema dyan, Boss D, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayong nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka itong SONA ay parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam nag-iimpok yan. Bago magtag-ulan, nag-iimpok sila, at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga kurap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala Ant-Man. Ant-Man. Magaling Magaling, oo. Kaya nga ito ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito ay dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of negative 27, I think the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na nagsisinungaling ang ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Oh. Para sa... Para doon sa museum ata ni Coliseum? the late Coliseum ng the late Jesse Robredo. kaya late. Baka late yung... Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes, dyan maririnig nyo, ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, dyan niya ilalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Makakagawa na tayong mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos, yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Di ba? Lakas ng tama, meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban doon sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa nating kurapin at pwede nating abusuhin pa.
speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw doon sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid eh? 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. Talaga? 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na eh. Last SONA niya na to eh, itong na to eh. Saan mamamaalam? Sa SONA. Okay, akala ko. Akala ko, saan Pamamaalam niya na yun eh. So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So, ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun. Diba? Ganun dapat. Tama. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan eh. Pagtitipid, Doc Lorraine, naniniwala ka ba dun sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot. Di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nila ito magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang yan, ostentatious, no? Yung pagtitipid, Umuwi ka na lang. Magnakaw ka na lang. Cancel SONA, no? Cancel SONA na pag negative. Magsona ka sa bahay mo lang, di ba? Nakakaya, negative, ano yun? Negative, tapos nagmamalaki ka, no? Oo nga, no? Marami lang sa accomplishment. Binilang ko sa kamay ko, sa isang kamay ko lang, 5. Hindi umabot? Hindi na kayo eh. Wala, hindi na kayo. Sinawanin ka mga na to. Paabuso yung ano. Yung attorney, yung OFW, natulungan daw niya ang OFW at isa pa yung sa pamilyang Pilipino, yung tax reform. Gusto daw niya mas lumaki ang take home ng mga Pilipino. Ayun nga eh. Actually, bilangin mo yung mga pinalakpakan talaga siya. Talagang, tama yan. Ano yan? Tax reform. Hindi siya pinalakpakan. Attorney, doon sa doon sa sinabi niya yung kakasuhan yung pinsan niya. Wala pumalakpak yun. Nag-isip. Oo. Kasi baka madamay. Pero yung sa tax reform, yung sa tax reform muna. Kasama yun dun sa mga sinabi niya na talagang, tax reform, gusto ko mas mataas, mas malaki ang may iuwi ng mga manggagawa. Okay, sige, maganda yan, tama yan. Isama na rin dito, sinabi niya, yung systems loss, yung mga kinakarga sa mga, Kuryente. sa kuryente, yung naluluging kuryente dahil may jumper, ang nagbabayad doon yung mga consumer eh. Dinadagdag yun yung systems loss. Sabi ang maganda rin yan. Ito yung nakakatawa doon. Lahat ng sinabi niya maganda. Pero yan yung mga bagay na 2022 pa lang, sinabi na sa kanya na dapat gawin. Nasaan ka? Ano ka? Natulog ka? 4 na taong kang tulog? Ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Kung talagang seryoso siya na para sa taong bayan ito, dapat dun pa lang, ginawa na niya. Ang problema, gagawin niya ngayon kasi nga kailangan niyang pagtakpan lahat ng kamalian at kabalastugan na ginagawa nila. OFWs naman. Tama yun. Kung mahal ka ng OFWs at napadali mo ang buhay nila, mamahalin ka nila eh. Mga yan pa. Ang lakas ng utang ng loob, yung sense of, yung paghahanap nila na magkakalinga sa kanila. Meron eh, malakas yan eh. Pero ang problema, ano na ba ginagawa sa mga OFWs? Parang, ito naalala ko, parang bumalik tayo nung panahon ni Pinoy. Kasi dati, naging kliyente ko, ako yung abogado sa Tanimbala eh, OFW. Yun na, yung kay Nanay Glo nun. Ang isang kinagalit talaga namin doon, at dahilan din kung bakit napamahal sa akin sa PRRD, nung panahon tinutulungan ko siya, ang tawag sa amin, kontra gobyerno raw kami, paninira lang daw yon. Ang sinasabi lang naman namin, OFW yan, nagtatrabaho yan, tapos mabibiktima sa sarili nating bayan. Yung isang opisyal pa noon na sinabi, hindi naman OFW concern yan. Dito nangyari sa Pilipinas yan eh. Hindi naman nangyari abroad. Papunta siya sa kanyang trabaho. Connecting flight, OFW concern yan. Parang bumalik tayo sa panahon na yon na ang gobyerno walang pakialam sa mga OFWs. At ang mga OFWs ngayon, ramdam nila na walang pakialam sa kanila.
Mahalaga lang sila pagka kailangan ng pera. Baka attorney yung ano, yung pagtatago, yung utos niya nung nakaraan na magtago sa ilalim ng lamesa. Baka yun yung ibig niya sabihin na tulong sa mga OFW. Oo nga, parang ano yan eh, ayoko na banggitin yung sinabi natin. Pagka kayo ay abusuhin ng mga amo nyo, enjoyin nyo na lang. Meron dating nagsabi nun eh, parang ganun yung pag-iisip ulit ng gobyerno eh. Hindi tulad dati nung kay PRRD, ramdam ng mga tao eh. Pagka ginibo kami, pagka inabuso mo ang Pilipino, alam mo, na-back up ka ng presidente mo. Tatay mo eh. At yung tatay mo, sabihin, maghirap ng bansa namin, titigil namin, pull out lahat ng Pilipino dyan. Tulad ng ginawa niya sa Kuwait. Oo. Simple. O hindi natawan ng Kuwait doon. Yung system loss po, matagal na po dapat na tinanggal, 2022 pa. So hindi po siya nawala. Hindi nawala yung system loss, nawala yung kaba ng bayan. Ang nakakatawa doon, Master Judea, pinagmalaki niya kanina na parang matatanggal na. Ang sinasabi pala is, amyendahan natin yung IPIRA law. Ipinopropose pa lang pala. Kung makapagsalita, akala mo naman, natupad na. Pati nga yung VAT eh. Di ba? Batman. Si Batman nandun. Hindi, Ant-Man na may Batman hindi, pa. pero pagdating sa tax, tingnan nyo. Punta na lang tayo sa klarong halimbawa, yung excise tax sa langis. Di ba? Ang excise tax, sabi niya, dahil tumataas ang presyo ng langis, marami nagsabi, ganitong gawin mo. Tanggalin mo yung excise tax kasi hindi naman lugi ang gobyerno. Dahil malaki yung gas, malaki yung kita naman, tumaas ang presyo, tumaas din yung tax niyan. So, yung income tax, pwede mong yun na. Makukuha mo na yun doon. Yung excise tax ng diesel at saka gasolina, yan. Kaya nga minadali yung batas. Di ba? May ano pa yan, priority bill. Nung lumabas na yung batas, ano ginawa niya? Ang tinanggalan niya lang ng excise tax, kerosene at LPG. Tapos ang ano niya, hindi kasi, hindi naman, konti lang ang makikinabang dyan. Talaga lang ha? Kaya nga minadali yun para precisely for those two items. Bigyan pa siya special powers para May special powers pa. Ano ginawa? Wala. So yung systems loss tax na yan, ang pakiramdam ko dyan, magkakaroon ng batas, ilalagay ang discretion sa presidente, pero sorry. Budol na naman. Budol na naman yan. Doc Lorraine, yan, pupusta ako dyan. Doc Lorraine, usapang OFW, nandiyan ka ngayon sa Europe. nandiyan ka ngayon sa Japan. Alam ko naman na nakakausap mo yung mga kababayan natin dyan, mga Pilipino. At isa sa mga patriotic na mga OFWs nandiyan dyan sa Japan. Anong masasabi mo? Mga Pilipino, OFWs, migrant workers yan sa Japan. Alam nyo, yung nakita natin kay Vice President, 'di ba, sa London, yung ano niya, yung pagpunta niya the other day doon, 'di ba? Tsaka pag nandito, kahit saan siya pupunta na bansa, grabe no, yung turnout ng mga OFWs. Oo, mahal nila si PRRD, oo, mahal nila ang Vice President, totoo 'yan, no? But I think that somebody who can inspire that kind of crowd, yung ganyan na walang suporta ng embahada yan, ha? Walang suporta yan walang pondo yan. Walang government assistance yan. Wala. Zero. Walang pondo yung mga niya. Kanya-kanya yan. When you can inspire something like that, ibig sabihin, you have tapped into something bigger than you, than yourself. So this is bigger than the Vice President. This is bigger than PRRD. And I think what it is the rage of the Filipino people. Galit na ang tao sa pinaggagawa Bongbong Marcos, yung impeachment, yung incarceration ng mga whistleblowers, galit na yung pagnanakaw, no? Yung nakikita nyo phenomenal yung crowd, no? So for si Bongbong Marcos, ano naman niya, wala naman talagang pakialam yan no? At this point, alam na natin yan, wala siyang pakialam sa mga OFWs. Binaboy pa ni George Garcia yung elections, no? Dito sa mga OFWs, malaki ang galit, no? Unlike PRRD, no? One of those things na talagang very touching. Si PRRD kasi, buti na lang maganda nag-uusap tayo dito. Kikilala natin siya, di ba? Yung puso niya, totoo talaga. No? Hindi siya nagfe-fake. No? Biro mo, bago pa lang siya pag-upo na president, agad-agad kinausap niya ang Hong Kong government na bawal yung pag-wipe ng mga windows kasi ang dami nahuhulog sa mga high-rise na mga Pilipina. Alam niya yung kahit yung sinasabi niya na yung balikbayan box, wag niyong gagalawin yan kasi sacred yan. Nandyan yung pagmamahal ng mga nanay. Alam niya, ginawa niyang business na alamin yan. Kasi bakit? Kasi mahal niya talagang may hirap at yung mga OFWs, etc. No, sa madaling salita, si Bongbong Marcos, pinakita niya talaga itong 4 and something years
Wala siyang pakialam sa OFW, wala siyang pakialam sa Pilipino. Ang may pakialam lang siya sa pera. Yun lang, at saka sa kapangyarihan. Yun ang maliwanag na maliwanag. So, walang amor ang mga OFWs dito sa taong ito. Wala. Mga banateros, eto naman, napakayabang talaga nitong demonyong to, no? Ilan? Ito, sinabi na naman niya. Oh, yung daw disaster preparedness, from reactive, tumungo daw tayo sa predictive disaster response. Oh, Grabe. So, ano masasabi niyo dyan, Banateros? Master Judea? Baka tinutukoy niya yung nakaraang administrasyon. Kasi noong nakaraang administrasyon, parating pa lang yung bagyo, nakahanda na yung MMRD, yun, basta yung MDRRMO. MDRMMO. Oo. Yung mga navies natin, yung mga pantubig natin na sundalo, nakahanda na. Pati yung mga ayuda, nakahanda na. Ngayon nga, nag-iiyakan, kung babalikan natin, yung mga binaha, nag-iiyakan kasi wala silang makuhang, walang nagre-rescue sa kanila. Tapos sasabihin mong ganun, parang, yun nga out of touch Parang iba yung nangyayari sa realidad kaysa sa lumalabas doon sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang Oo, may nagre-reklamo pa dyan. Davao na naman, Davao City. Oo, si Torre. Sa Davao Oo, bumili ng bahay doon sa bahain. Kasi mura Oh, tapos magrereklamo ka. Ito pa nga kaya nga sinasabi natin. Si General Problem? Oo, si Torre. Tapos sasabihin niya ready daw tayo. Kumamot nga siya nung bagyo nung after ng two days. Anong gagawin natin? Tinanong mo yung tao, ikaw yung presidente, di ba? Tapos eto nga ang ganda nga nung di ba naggaling tayo sa Davao. Nakita natin yung emergency response nila. Meron silang camera doon sa taas. Okay, binabaha talaga ang Davao, pero sila advance. Ang nangyayari, meron silang camera doon na high-tech sa taas. Tapos sabi nung mga tropa natin dyan sa Davao, sa 911, bago bumaba yun, 4 hours. So, nakamonitor sila doon. Pag tumaas yung tubig doon, ire-ready na nila yung mga kababayan na paalisin na. Maka-alarm na yun. Oo, papaalisin na nila. So, advance sila. Baka inako na naman niya. Ayun, baka yun. Sa Davao City pala yun. Sa Davao pala yun. yun. So, Pasong 911 dyan ready na. Ready na yung mga tao na ilikas bago pumunta yung baha doon sa mga bahaing lugar. So, maaga pa lang, alam na nila, babaha ngayon. So, kailangan i-ready nyo na yung mga Hindi kababayan. kaya sa sobrang demonyo ni General Torre, nung nakita nila babahain yung bahay ni Torre, pinabayaan nila. Baka, oo. Hayaan mo na yan. Hindi. Ako Naman siguro. Hindi naman siguro. Ako ni Karing Argel, kung binaha yung bahay nila, kanila lang yung binaha. Yung kaming bahay nila. Pero ito matindi. Mas malinis yung baha kaysa sa mukha niya. Oo. Kita yung semento. Kita yung semento, di ba? Ano pa malinaw pa no? Malinaw. Pero yung budhi niya, mas madilim pa ron. Coach Oli, isa yan sa speech ni Inday Sara sa London. Yung sabi niya, nagpunta daw sila sa Cebu. Kalahating taon na yung lindol sa Cebu. Hanggang ngayon daw, parang day one pa din. Wala daw nangyayari. Saan galing tong sinasabi niyang disaster preparedness? Kaya nga, sa tingin ko, hindi kayo nami-misinterpret natin si Bongbong Marcos. Kasi, tingnan mo sabi niya, mahiya naman kayo. So ine-expect natin, ipakukulong yung congressman doon. Hindi, baka sinasabihan niya ron, mahiya naman kayo, Marcoleta, defensor. Kasi sila'y pinakulong, hindi naman itong mga to Ngayon, pumapalakpak pa rin hanggang ngayon. Yung karamihan na pumapalakpak dyan, may maleta. Na-misunderstood natin. Baka naman namin misinterpret. Katulad nito, inaantay natin yung 20 pesos na bigas. Meron naman daw. Sa kadiwa. 1 point lang. Ganito kasi, mali na naman yung pagkakaintindi mo. Mali intindi natin. Hindi bababa ng 20, dadagdagan ng 20. Nagdagan ng 20. Dating 60, naging 80. Ikaw naman. Hindi tayo 20 pesos nagkakaintindihan per dito. kilo. Mali na naman yung Pero understanding. tanungin natin, since live tayo sino sa inyo ang meron sa lugar ninyong kadiwa na makakabili kayo ng 20 pesos na bigas? Pakisabi lugar na yan, no? pupuntahan ko. Meron daw kadiri. Hindi daw kadiwa. Kadiri. Hindi, Marami. kasi siguro, baka yung zona na yan, 2023 pag ginawa yan. Sa Banateros, Record meron na ba yan. kadiwa malapit sa inyo? Wala, wala sa amin. Meron naman daw na nabibili. Pero ang problema doon, limitado lang. Ito nga, Sige, boss, attorney. yung dyan mga boss Parati niya sinasabing, may 20 pesos na bigas. Nakapagbigay kami ng ganito. Ilan po ang populasyon ng Pilipinas? 117 million at least. Ilan yung nabigyan mo ng 20 bigas? Baka mamaya meron ka lang 20. dyan, naglabas ka ng isang truck ng bigas na tig 20 pesos per kilo. Nilabas mo. Para lang masabi mo na, nagbenta kami ng tig 20 pesos na bigas. Isang lugar lang, no? Tapos naglabas ka, sabi nila, 800 na kadiwa. 800 na kadiwa to service
117 million na Pilipino. Eh talagang ayan ang budol. Yung parang lang, magpakita mo lang na masabi mo lang na, hindi, kahit i-fact check nyo may ginawa kami. Pero akma ba yun? Sustainable ba yun? Totoo bang serbisyo yun? Ang problema, hindi. Budol na naman yan. Ako ni, naiinis na ako sa kasiniwalingan ni Bongbong eh. Matay mo, pangarap niya magkaroon ng 20 pesos na bigas. Yung extra na siya, galing ko, 25 ko. Ganun lang kalaki. Pagsabihan mo muna yung kanin ko bago ka gumawa ng Ulit ha. Na yan. Ano na ako eh. Hindi, pero ang nakakatakot kasi dito, sa atin ganun ang pinagtatawanan natin, pero kung titingnan mo si Marcos, parang siya naniniwala doon sa kasinungalingan na sinasabi niya eh. Alam mo yung, may mga kasiraan ng ulo talaga na pagka chinek mo yung, kahit mag-lie detector test, lalabas talaga na parang totoo yung sinasabi. Hindi nagbabago yung pulso. Kasi Sanay na sanay, ano? na ano na niya eh. Parang na-master na niya na naipasok na niya sa isip niya, naniwala na siya na lahat ng sinasabi niya, totoo. Ang buong mundo, may sarili siyang mundo. Meron siya sariling universe na yun ang totoo. Ewan ko, hindi ko alam. Parang ang mga addict ganun eh. Hindi ko sinasabi na addict siya. Pero Yun nga, attorney, yan nga daw yung epekto. Kapag nagpupulburon ka, yung mga ganyang sintomas. not that I'm saying, Pero hindi naman kayo mga doktor eh. not that I'm saying na addict Tanungin siya. natin yung tanungin natin yung doktor. Doktora, ano bang diagnosis, prognosis, at huling habilin mo dito sa mga ginagawa nito? Ba't parang paniwalang-paniwala sa sarili niya na guwapong-guwapo siya? Ganun ba? Tama niyan? Oo, alam nyo yung drug addiction, substance abuse disorder. Kung ano yung nakita natin sa SONA ngayon, no, nakita natin ang isang taong hindi lang out of touch with the Filipino people, no, but he's out of touch with reality. Ang taong may substance abuse disorder na si Bongbong Marcos, I'm saying it, no, I'm saying it, that he is a drug addict. Obviously. Kasi kung ayaw mo mag-hair follicle drug test, sa totoong mundo, equivalent yan sa positive na drug test. At sa totoong mundo, fired ka or hindi ka i-hire pag ayaw mo ng drug test. Kasi ibig sabihin nun, nagda-drugs ka, di ba? So itong taong ito, nagda-drugs yan. At ang substance abuse disorder is a sakit ng lahat ng cognitive functions affected, lahat ng executive functions, judgment, perception. Kaya nga yung sinasabi ni Coach Oli, ano bang realidad niya? Di ba? Iba eh, di ba? So, ang nakita ko dito, no, nakakaawa talaga siya tignan kasi paniwalang-paniwala siya sa sinasabi niya. So nakikita natin ang namumuno sa bansa natin ay merong seryoso na mental health issues. Maliwanag yon. Hindi ko yun sinasabi dahil galit ako sa kanya. Hindi. This is what I think, that this man needs professional help and he is not fit to lead a country at all. Yung sinabi ni Jack kanina, no, na yung trust rating, hindi lang negative eh. Negative 27. Sobrang bagsak, di ba? At ang historical ulit, wala ni sinong pangulo ang nagkaroon ng ganyan na trust rating. Ang ibig sabihin, nanood tayo kanina ng isang taong lulong na lulong sa droga, nalutong-luto na yung kanyang utak. Biro mo, yan ang para ka nagpa-drive ng bus na nakasakay yung mga anak natin sa isang 2-year-old, parang ganon, no. That's why ganito yung nangyari sa bansa. Talagang wasak na wasak ang Pilipinas kay Bongbong Marcos. Pero pag tingnan mo siya, hindi naniniwala siya sa sinasabi niya, no. So yun yung challenge. Dapat talaga mag-resign na lang si Bongbong Marcos kasi nakita natin no, maliwanag na wala siyang kakayanang mamuno. In fact, he doesn't belong in corridors of power, but he belongs in a rehab center, no. Yeah. Para sa mga kababayan natin, yung pong opinion ni Doc Lorraine Badoy sa kanya yun, ha? Hindi po sa Vox Populi yun, ha? Labas po ang Vox Populi at SM Media, ha? Yung nagsabing addict at hindi kami nagsabi nun. Attorney yun. Labas kami nun. Klaroin lang po natin. Ang sinabi ko, siya ay naniniwala yata sa kasinungalingan na sinasabi niya. At ang sinasabi ko lang, kung titingnan mo, parang ganun din ang mga traits ng mga taong gumagamit. Hindi ko naman sinasabing gumagamit siya. Pero isa lang point lang po sa LTO, sa batas ng LTO. Sa LTO, pagka ikaw may aksidenteng nangyari sa Anti-Drug and Drunk Act, Driving Act, o yung sa ADA, pagka ikaw na aksidente o nahuli ka sa isang aksidente sa kalsada, kailangan bigay mo yung lisensya mo at ipa-drug test ka. Pag mag-refuse ka mag-drug test,
revoke ang license mo. Ano na? Pagka ang bansa mo, medyo napapahamak na at kung ano nang diferensya nangyayari sa bansa mo, ako ituturing ko yun na isang sakuna. Isang disgrasya. At syempre, sino ba yung driver? Yung driver, ipa-drug test natin. Yes. O, di ba? Hindi ko sinasabing ano. Pero ayaw magpa-drug test. Kung sa LTO yon at driver yon, revoke ang license. Doc Lorraine, may dadagdag ka. May habol May ka. dadagdag ako. Nalulungkot ako na kasi kay PRRD noon, no, at itinuro niya yun sa atin, no, ang pinakamataas na karapatan at kalayaan ay ang kalayaan na mamahayag at sabihin ang iyong opinion na wala kang takot. Lalong-lalo na pag public servant ang kinikriticize natin. Pero ginawa ni Bongbong Marcos yung chilling effect na natatakot tayo magsalita kung ano yung totoong opinion natin. Yan ang ating pinakamataas na kalayaan at dapat hindi natin isinusuko yan kahit kanino. That freedom, sinabi ni PRRD, and I'm quoting him verbatim, the freedom of expression is the highest freedom there is. So wag natin isusuko yan kahit na kanino. Hindi tayo dapat natatakot magsalita kung anong sinasabi natin at ang totoong kalayaan ay hindi ka humihingi ng permiso kahit na kanino. So hindi ako humihingi ng permiso kay Bongbong Marcos para sabihin ang aking talagang totoong opinion. Ayun. Okay, samantala napag-usapan po natin kanina yung mga ratings na yan at patuloy pa rin na pamamayagpag ni VP Sara. Siya pa rin, mula umpisa hanggang ngayon, siya talagang nasa ibabaw, no? At maraming usap-usapan, yung pag-resign. At ito, paglilinaw sa mga usap-usapang pagbibitiw sa pwesto, pasasalamat, suporta at paninindigan. Ito ang naging sentro ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa United Kingdom. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Sara Santos. Bagamat mainit ang panahon, mas naging mainit ang pagtanggap ng Filipino community kay Vice President Sara Duterte sa kanyang kauna-unahang pagbisita dito sa United Kingdom. Ganito sinalubong ng libo-libong Pilipino si Vice President Sara Duterte sa pagtitipong mahalin natin ang Pilipinas sa Marble Arch sa London nitong Sabado. Sa kabila ng mga batikos at isyong kinahaharap ng kanyang tanggapan sa Pilipinas, ipinakita ng maraming overseas Filipinos ang kanilang patuloy na suportang Pangulo. Sa kanyang talumpati, lubos ang pasasalamat ni Duterte sa mga kababayang anyay hindi kailanman tinalikuran ang kanilang pamilya. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ilang araw bago ang kanyang pagbisita sa United Kingdom, lumabas ang mga pinakahuling survey bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nananatiling mataas ang approval, satisfaction at trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, ito ang naging reaksyon ng bise. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng
ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Matatanda ang mula pa noong 2023 ay iginiit ni Duterte na nakararanas na raw ng panggigipit ang kanyang opisina. Sa kabila nito, sinabi niyang nananatili siyang nagpapasalamat sa tiwala at suportang patuloy na ibinibigay ng mga Pilipino. Nang kamustahin naman siya ng SMNI News matapos ang programa. Personally, ma'am, kamusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for having here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. Samantala, pinasinungalingan naman ng bise ang kumakalat na usap-usapang maaari siyang magbitiw sa pwesto habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. May balibalita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Iginiit ni Duterte na wala siyang balak magbitiw sa pwesto at muli niyang pinasalamatan ng kanyang defense team at ang mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa Office of the Vice President. Para sa maraming kababayan natin sa United Kingdom, naging espesyal ang pagbisita ng bise dahil dito nila naipakita ng personal ang kanilang paghanga at pagkalinga sa pangalawang Pangulo. Kaya naman kahit tapos na ang kanyang talumpati, nanatili pa rin ang bise ng mahigit 2 oras upang makipagkamay, makipag-usap at makapaglaan ng oras para sa isang photo opportunity kasama ang mga dumalo. Kung nakikita niyo po mga kapartner sa aking pong likuran, dyan po sa loob o sa ilalim ng tent, nariyan po si Vice President Sara Duterte. At ito naman pong pila dito po sa baba, sila po yung mga kababayan natin na naghihintay upang makapag-picture kasama po ang ating pong pangalawang Pangulo. Magandang hapon po sa mga kababayan natin sa Pilipinas, sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ako po si Jerome Duterte. Isa po akong nurse dito sa United Kingdom. Message po kay Sara. Sara, just stay strong. We know what you're fighting for, and we're behind you. For the Philippines, we're still 1 year away for 2028, and when that time comes, it's time for retribution. We'll bring him home. At maraming salamat sa pagbisita ng ating mahal na VP Sara dito sa mga kapwa OFW dito sa London at nagmamahal sa aming mga OFW. At sa mga nag-impeach kay VP Sara, tigilan nyo na yan dahil wala naman katotohanan lahat ng mga sinasabi nyo. At sana, sa darating na halalan ay patuloy natin siyang suportahan at mabuhay ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. VP, thank you. Paghihirap mo, lahat nasa shoulders mo. Tapos sinasabi pa namin na gusto ka namin maging presidente, napipressure ka, pero nandito naman yung mga supporters nyo. Kinabukasan, lumipad naman si Vice President Sara Duterte patungong the Netherlands para sa susunod niyang mga aktibidad. Mula rito sa Marble Arch, London, United Kingdom, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News. Nako, grabe naman yan, ano? Alam mo, sa totoo lang, ako, medyo disagree ako. Fake news yun. Bakit? Sa tingin ko, mas mataas si BBM. Saan? Ha? Basta mas mataas siya. High na high siya. High. Oo. All-time high yun. Oh, ultimate high talaga yun. Yung pong opinion na yan ay kay Banat Bay lamang. Hindi po yan opinion. Di adik si Bongbong, ha? Pero grabe na. Lulong. Lulong, saan? Lulong, yun ang sabi nung kapatid, eh. Si Aimee. Hindi ka may sabi niya. Oo, sabi ni Aimee, lulong sa droga. Sabi ni Aimee. Yung Lolong, buhaya yun eh. Pangalan ng buhaya si Lolong. Lolong yun. Bakit natatakot tawaging bangag yun? Dito, di ba, Torny? Pag libel, ang may magpapatunay na hindi libel yung sinabi mo ay Drug test. drug test. Tama, mali, Attorney? Tama. Oh. Ang katotohanan ng pangontra sa libel.
O, tawagin mo na attorney adik. Tsaka kapatid niya naman nagsimula niyan eh. Supreme Court ang problema ko. Oo, delicate yan. Ay, mapunta tayo doon ulit sa SONA. Attorney and Doc Lorraine. Infrastructure and transportation. Yun pa talagang ipinagyabang niya, ha? Infrastructure and transportation. Marami na doon mga airports ang gumanda. Modernisasyon ng seaports, expressway, tulay, public transport, pagtatayo ng ligtas na Pinoy centers at kung ano-ano pa. Anong masasabi niyo dyan? Sige, umpisahan natin. From last SONA to this SONA, ilan yung mabubong ng airport na bumagsak? Ilang beses nag-down yung generators ng mga primary airports natin, sa mga NAIA airports natin? Di ba? Sunod-sunod yun eh. Sinisisi nila yan, ha? Kay Pangulong Duterte, yung mga nabanggit mo, attorney. Oo, kasi nga, babagsak. Talagang kasalanan ni Duterte yan. Biruin mo, kaya niyang kontrolin galing sa Hague, galing sa ICC, napabagsak niya yung mga bubong ng airport, napatigil niya na nasabotage na yung power generators. Basic yan eh. Ilang beses na nasira yung LRT. Di ba? Yan ang sinasabi nila. Ano ang mga nadagdag na RORO? Yung mga RORO stations natin, yun na lang eh. Ilan na yung magkano na yung investments, ilan na yung mga barkong RORO na pinondohan o tinulungan na pondohan para mas mapadali ang inter-island travel. Naalala ko yung batas na itinulak nun, yung Public Service Act Amendment. Isa sa mga dahilan kung bakit yan inamend, para yung ibang mga industriya, lalo na sa transportasyon, mabuksan at may mga pumasok na investors. Kasi tumulong ako sa pag-amenda niyan. Ang isang nasa isip namin dyan, yung airlines o yung mga eroplano. Magkaroon man lang sana ng mga, alam mo yung mga eroplanong sa tubig naglalanding? Yung mga seaplanes? Magkaroon ka ng mga sea ambulances. Ibig sabihin, pwedeng doon sa tubig maglanding, pupunta sa kabilang isla kung saan may ospital. Ilan na ang nagawang ganun? Meron na tayong legal framework. Ilan na yung nagawa nila? Wala. So ano yung pinagmamalaki nila? Lahat ng pinagmamalaki nila, narinig ko na yan, mga nagawa na ng previous administration eh. So ayan, nangamkam na naman, budol na naman ito. Nasaan na ba yung sinasabi nila? Ano ba talaga yung mga pagbabago? Kasi parang pag inisip mo, GMA, meron yan RORO. Ayun yung ginawa ni GMA eh. Pag sinabi naman Pinoy, kahit si Pinoy eh. Si Pinoy, may mga pinagawa yan. Skyway, may mga napagawang Skyway yan. Duterte. Libre kami nun eh. Di ba? May build better. Build back better. Parang ganun pa nga yung ano niya eh. Pero nito, anong sinasabi natin dito? Ay itong kay Marcos. Ano na ba talaga yung build better more? Parang mukhang bill more. yun yung problema. Parang ang usapan parate pera. Yes. Magkano yung kinita? Lahat nagtatapos doon. May investment tayo. Meron pa nga, di ba, nahuli sila na Supreme Court mismo? May pera na naumutang. May pera na galing Korea. Para saan pa tong perang ginagamit natin? Bakit tayo utang pa sa Korea? Double budget, Kung kinuha mo naman sa PhilHealth, yung pondo para sa project na yan. Di ba? Ayun ba yung pinagmamalaki niya? Mga magnanakaw at only, no? Ako nila, inis na ako. Ano, sabi mo kanina, question yung transportation. Yung LRT1 nga eh. Nung sinakyan ko, nung kaling ko, yung parang sinakyan ko ngayon. Yung training wagon, wala nakagagan. Yung kulawat ko na lumarin. Meron nagawa? Meron naman nagawa? Wala pa akong wagon. Wala. Yung kamuning overpass? Footbridge? Footbridge, yun ang nagawa. Yung may elevator. May elevator na isa, di ba gumagana? Puro pa akyat, ay puro pa baba lang. Legacy yun. Yung elevator na yun, para sa mamay kapansanan. Pagpapa mo noon, highway na. Masasagasaan ka. Makakasama ka pa. Hayop na yan. Ang galing eh. Ang galing. Hindi, wala kasi siyang experience nung normal, regular na tao. Siya ay isang spoiled brat na laki sa layaw, lumaki with a silver spoon in his mouth. Yun yung problema. Pagkagawa ko yun, laki sa layaw, laki sa nakaw. Alam mo ha. Historically, totoo yan. Totoo yan. Doc Lorraine, ito naman, yung isa sa mga napag-usapan kanina, agrikultura, food security. Anong masasabi mo dyan? Alam ko, medyo malapit sa puso mo yung agrikultura. Alam mo, pinakamahirap na sektor, no, ay ang mga magsasaka natin, no, kasama dyan mga indigenous peoples, no. So ang lakas naman ng loob niya mag-claim na ganun. 'Di ba naging ano siya, the agriculture secretary, wala namang nangyari eh, no. So yung sinabi ni Jack kanina, can I just also respond to that, no? Talagang wala talagang
Yung sa LRT, grabe, yung haba ng yung Pila. ng Oo. niya, no? Talagang walang, this is talagang failure of government. Yung nakikita natin ngayon, wala talagang basic services. Sana sinabi niya, no, kung totoo sana yon, itinuloy namin yung subway na stinap namin nung panahon ni PRRD, itutuloy ko na. Ganon. Sana ganon, di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, ang ganda-ganda ng Japan, pero napakasakit. Kasi nakikita ko talaga yung kakulangan na sinimulan ni PRRD Punan, di ba? Yung na golden age of infrastructure tayo. Pero itong walang itong taong ito, no, si Bongbong Marcos, wala. Talagang stinap niya yung pagtuloy-tuloy ng infrastructure natin, 'di ba? Tapos yan si Vince Dizon, turo lang ng turo, 'di ba? Pero ganun kasi kahusay si PRRD na yung leadership niya was so good, was so excellent that he made everybody look good. All of us, he made us look good kasi ang galing-galing niya talaga. 'Di ba? So, yung lakas naman ng loob ni Marcos magsalita ng ganyan tungkol sa transportation, wala kasi talaga siyang ginagawa kasi wala siyang kakayanan. Yun na talaga, that ought to be very clear by now, no? And that the only thing left for him to do is to just step down, resign. Hindi mo kaya. Pero hindi nila gagawin kasi pinag-uusapan na nila ngayon yung buhay na nila eh. 'Di ba? Yung political lives nila kasi galit ng Pilipino. Tapos andyan si George Garcia. Parang if you put the entire picture together, no, talagang sama talaga ng mga pinagagawa nila, no? Tapos yung SONA na yan, dyan mo makikita underlined talaga yung kasamaan ng ginagawa nila. Meron pa siyang isang claim, mga Banateros, sa attorney. Parang may nahukay yata siyang mina ng langis. Kung ipagyabang niya kanina, parang sinasabi niya, mukhang malilibre na tayo sa kuryente. Kung i-deliver niya yung sinabi niya kanina na may renewable power, solar, wala pa man Boss ako Dada, nakikitang may pwede ganyan. bang pasingit, Boss Dada? Sige Pasingit lang ha. Ang SONA kasi, yung mga nagawa mo na-accomplish mo na, hindi kasama dyan yung plano. Yan ang pero yung sinasabi niya, puro plano, di ba? Puro drawing na si Martin, itong ganyan. Pero ang SONA, tapos na. Sabi mo sa Pilipino, ito yung mga nagawa namin para sa inyo, para bumuti ang buhay ng Pilipino. Yun. So, yun lang gusto ko i-clarify. Wala kang nagawa eh. Koklamin, wala ka Wala. Hindi, ito nga yun panglimang SONA na niya. Ang problema, yung script niya at yung SONA niya, parang yun yung SONA ng isang bagong tungtong na presidente na ito lahat ng gagawin ko. Excuse me, ilang taon ka na lang? 2 taon ka na lang sa pwesto. Excuse me, gaano katagal bago magawa yun? Yung pag-aaral, nuclear power na sinasabi niya. Sige nga, para magawa yun, gaano katagal para aralin? Mamadaliin mo yun? Sa loob ng 2 taon, chinecheck mo pa lang, kaya ba nung lupa natin? Saan mo pwede ilagay yung planta? Anong uri ng mga nuclear power plant na pwedeng gamitin? Pag-aaral pa lang, ubus na yung 2 taon mo. Kung talagang seryoso siya doon, 2022 pa lang, inumpisahan na niya. Ang problema, tulog siya eh. Hindi mo alam kung saan nangyari, kung anong ginagawa niya. Tapos ngayon, lahat yan sasabihin niya para mapalakpakan siya. Pero yung katotohanan, kung ito ba ay feasible, kung ito ba ay feasible, ito ba ay probable, ito ba ay implementable, enforceable, wala. Yeah. Attorney, sinabi ni sinabi ni Sergio kanina, yung bagon nga ng LRT, di madagdagan, gusto pa racket. Kaya ako na mukha eh, no? Bakit gusto? Saan kumukuha ng lakas ng loob yung na yan, no? Di kasi ang ibig sabihin ni Marcos, yung about sa CONAS. Kasi nga, mag-extend pa siya ng termino. Ayun. Kaya maabutan niya pa yung sinasabi niyang racket na yan. Baka racket niya yan. Kaya racket yun. Oo, hindi na naman tayo nagkakaintindihan dyan. Yung Kasi rocket ship na naman. magkakaroon silang maraming Pero racket. marami ring rumakit kanina, tagapalakpak. Mga rumakit. Oo. Pero mas mahina na. yung kanina yung mga taga-palakpak, doon mo masusukat na yung mga matatalinong tao na may tuturing mo, sila pala yung pinaka 80-80. Biroy mo na paniwala sila ni Marcos. Dami nilang pumapalakpak. Alam mo ba't pumalakpak yun? Kasi sinabi ni Marcos, hindi pumalakpak, ilista mo. Walang maleta yan. Oy, pero historically nangyari yun nung World War II, bago mag-World War II. Merong isang dating pinuno yung isang bansa sa Europa, yung may bigote, nag-speech, may isang hindi pumalakpak.
kulong. Hindi ko sinasabing pareho ngayon. Pero, Di ba? pero parang kultura yata yan eh. Parang nagiging tradisyon na kailangan pumalakpak ka kahit alam mo na puro pambobola at pambubudol yung nangyayari. Baka yung mas malakas ang palakpak, mas malaki din nabigay. Ay, oo. May tumayo pa nga, gumanon pa eh. Oo. Yung mayor ng Halwan, ay, mayor ng Halwan yun. Alam mo, tanong nga dyan, sige nga, ilabas nyo yung totoo, ilan yung mga binibigay nyong AX kada congressman? O ilan yung binibigay nyong MAIP? Sinasabi nyo, hindi na dumadaan sa congressman, talaga lang, tayo pa ba magbobolahan? Tama. Alam mo yung mga palakpak na yan, in preparation for 2028 election. Kailangan nila yung pondo ngayon eh. So, bago magkabigayan, palakpak ka muna kasi sa 2027 SONA, didistansya na yan kay Bongbong Marcos. Hindi napapalakpak yan. Kailangan hawak na nila yung maleta as early as 2026. May spotter. Parang may telescope na tinitingnan yung mga politiko kung sino yung... Naispatan mo ba si Lito Lapid kung ano? Tahimik pa rin siya. No comment. Alam nyo, mga banateros, isa pa sa mga nabanggit niya kanina, yung medyo talagang alam natin na hindi totoo yung healthcare system. Eh. Oo na parang sinasabi niya na maraming mga pasyente, libre, ang walang binayaran. Ibang sitwasyon sa hospital. Hindi. Sa totoo lang, yung zero-based billing, dati na yon, nangyayari na yon. Dati pa, pinaganda nga yun eh. To be fair with GMA and Pinoy, nag-umpisa doon eh. Doon pa lang, ginawa na nila talaga, nakita na epektibo ang PhilHealth. Noong panahon ni PRRD, dinagdagan pa yon. So may zero-based billing ka na, tapos may malasakit center ka pa na mas madali. Kasi ang sabi nun ni PRRD, wag na kayong pupunta dyan sa mga... Kung yung sinabi niya kanina, PRRD, ayaw ko punta sa mga congressman para humingi ng guarantee letters. Di ba? Ginawa na yun eh. Ang problema, nung tumungtong ulit tong si Marcos, pinahina niya, tinigil na naman yung malasakit center. Kasi dalang pangalan, Duterte, tsaka si Bongo. Tinigil nila eh. Bakit? Alam ko kasi ilang beses na ospital. May mga kamag-anak ko ilang beses na ospital. At yun na sinasabi. Ako mismo na ospital ako noon eh. Hindi ko kinailangan umikot. Pupunta ka lang doon sa malasakit center, doon na. Ang problema ngayon, hindi, hanggang ganito lang pwede naming ibigay. Pumunta na lang po kayo sa congressman nyo. Yun na sinasabi ngayon ng mga nasa ospital. So, ito na naman tayo, may pambubudol. Yung sinasabi niya wala na kayong babayaran, excuse me, dati nang ganyan ang sistema. Dati nang ganyan ang proseso. At kung hindi nahuli at hindi na reklamo sa Supreme Court, yung ginawa niyong pagkuha sa pera ng PhilHealth, mas maganda pa sana yan. Kasi nga design talaga ang PhilHealth to develop yung progressive system din ng ating healthcare. Ang problema, pinakailaman niyo eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, claim nyo, bahagi yan ng accomplishment ko. Ay, nako, budol talaga yan. Plus meron pa yan, attorney si PRRD nagbibigay ng 100 million every month dyan sa PGH. Okay, ayan, gusto ko lang puntahan kasi during that time I was also a member of the Board of Regents of UP. Disclosure po, ako ay appointed ni PRRD na maging regent ng UP. Na-appoint niya rin po ako bilang Director 4 ng CHED, ng Head ng Legal and Legislative Service. Nung panahon ni Marcos, na-appoint din po ako ni Marcos. Kaya hindi ako galit kay Marcos. Na-appoint din ako eh. Pero noong 2024, umalis na ako, hindi ko kinaya. Kasi bago rin yung kultura ng pamamahala. Totoo yan sa PGH, 100 million. Ang usapan lang, UP, PGH, may 100 million na kayo. Ang mahalaga lang, i-liquidate nyo. Pagka ma-liquidate yung 100 milyon, bibigyan ko kayo ng bagong 100 milyon. Ang problema, UP na yung nagreklamo nun, kulang yung absorptive capacity namin kasi nga, maliit lang din yung kayang i-accommodate. So, aminado sila. Magandang problema yon para sa kanila. Ngayon, meron bang 100 million? Wala na. Ang sabi sa akin, wala na raw eh. So, I don't know. Kahit daw, attorney, kahit biogesic daw, wala na yung Hindi, kailangan mo magmakaawa sa congressman mo. Kasi doon na nila dinaan. Yung sinasabi nilang AX, hindi kailangan dumaan sa hindi kailangan dumaan sa congressman. Nagbobolahan tayo niyan eh. Alam naman ng lahat, sabi nakalagay sa AX, kung kailangan mong tulong, hingi ka ng tulong sa DSWD. O sige. Pero pag pupunta ka doon, kailangan yung AX mo, i-schedule kayo bago mag-umpisa yung programa ng DSWD, pupunta yung politiko para magtalumpati doon, ipakilala kung sino yung mga kasama niya sa partido at sino yung mga kalyado niya. Tapos pag alis nila, tsaka lang mag-i-start yung programa ng DSWD. Apple muna, no? Tapos sasabihin nila, wala. Ay nako, yan, totoo yan.
Walang biruan yan. Tamaan na ng kidlat, papunta na sa impyerno pag nagsisinungaling ako dyan. Alam mo, Atty. Bakit kayo mag-usap ni Atty. Lani ka doon, Wag naman. Mabigat mabigat yung... Una, hindi siya attorney. Hindi na. Wala na. Two-time nga yun. Two-time disbarment yun. Bakit sila mag-away, no? Mas magkusuntukan. Wag lang. Masama yung walang Bawalin violence. Pero as per the Supreme Court, yung pinakita niyang pag-uugali, kahit yung pinakita niya kanina, pwede pang idagdag yun eh. nagmumura, Yung no? ginawa niya kanina na sinabi niya, dapat ipapatay ang Pulse Asia at saka yung... Yung sistema daw eh. Bayaran daw, bayaran. Yung SWS at saka yung Pulse Asia, yung sinabi niyang yun, dapat padala sa Supreme Court yun. At ang Supreme Court, that will kill any type of appeal or humanitarian consideration na pwede niya hingin. Kasi ang Supreme Court minsan may ganun eh. Sabihin, disbarred ka. After 2 years, sige, aralin natin ulit. After 3 years, baka naman nagbago ka na. Ito, pinapakita niya, wala talagang remorse. Pero, so I take issue with that na hanggang Larigadon lang ang aking level. I mean, yung bigat ng... Yung bigat ng, yung bigat ng sinasabi mo. Hindi, sabi ko nga, Hindi naman, matapang na matalino to eh. Yun, matapang na... Uy, one day ako nagsabi, ikaw ha? Disclaimer, linom-linuman ko yan, linom-linuman. So, ibig sabihin, attorney, dahil dyan sa ginawa niya, may pangatlong disbarment na naman siya. Hindi na siya makaka-appeal. Hindi na siya makaka... pinapakita nun na parang hindi ka pa natuto. Ayun yung ano niya. Pero sabi nga, wag na natin siya bigyan ng attention kasi yun ang gusto nun eh. Yun ang nagkakaroon ng attention. So, ito kasi, inopen eh. Hindi, kasi naalala ko sinanalo ka nun sa kanya. Yung gawin nyo to, makikaan. Hindi, kasi bahagi lang. Hindi, kaya lang naman. Sorry. Ganon. Kasi yung bahagi nga yun ng aking experience din sa Kongreso. Ako po ay matagal din na naging Chief of Staff sa Kongreso. Ako yung naging bahagi na rin ng executive. At nagkaroon na rin po ako ng mga pati sa academe, nandun na rin po ako. At talagang, ang sinasabi ko nga lang po, minsan kasi ayaw lang magsalita ng mga tao. Kaya pagdating ng araw, gusto ko sumulat ng libro eh. Labasan na lang tayo ng lahat ng alam ko eh. Doc Lorraine, yung healthcare system, Doc Lorraine, anong masasabi mo dyan? Sabi, alam mo, napakasakit talaga, no, na, kasi nung time ni PRRD, ibang-iba talaga yung nakita ko eh. Pero, may, talagang, at the root of all of this kasi talaga, is yung pagnanakaw niya, ni Bongbong Marcos, no, nagnanakaw siya sa Pilipino. Maliwanag yun. Dapat at this point, maliwanag na yun. Hindi na lang maliwanag siguro yun para sa mga binabayaran niya, di ba? Pero, anong ini-expect natin na kabutihan sa isang bansa na ang gobyerno mismo ang pinakamalalaking mga mandarambong? Di ba? Wala talaga kasi maghihirap talaga ang taong bayan. No? So, yung experience ko dito, biro mo sa Japan, hindi naman ako Japanese citizen, no? But I pay my taxes. I had an endoscopy, colonoscopy, cancer screening, etc. The whole thing. Zero. Wala akong binayad. No? Kasi bakit? Kasi hindi magnanakaw yung mga nasa gobyerno nila. At saka, bilang doktor, no, yung pinaka nakakaawa na tao ay yung may sakit. Kahit na sino ka pa. Kasi talagang, pag nagkasakit ka, talagang maawa ka talaga sa sarili mo. Hindi ka na talaga yung dati mo, di ba? Therefore, dapat bigyan mo yan ng dignidad. Pero nung ginagawa natin, gusto natin magmalimos pa, di ba? Pupunta pa sa mga corrupt na politiko na ang tingin lang sa kanila ay yung mga boto na hindi talaga gustong magsilbi, di ba? So, talagang kailangan i-overhaul ang healthcare system natin, ang gobyerno natin, para yung pera natin ay napupunta sa tama at hindi sa mansyon ni Sandro Marcos, no, hindi sa kung ano-ano party nila Lisa Marcos, hindi sa kung ano-ano, 'di ba, sa mansyon ni Martin Romualdez, 'di ba? Kasi dito under the Marcos administration, no, talagang nakakalungkot. I have no words for it eh. No? So, kahit yung wala, ang dami ko sumasabog talaga ang inbox ko na, Doktora, tulungan nyo kami kasi talagang ganun, never before. No? So, what do you expect? Kasi nagnanakaw ang gobyerno. What do you expect? Diba? So, kahit ikut-ikutin natin dito, ang pinaka-problema dito, ang nakaupo, nakapwesto ngayon ay mga magnanakaw. Yun yung hindi, before we can change something, we have to say the truth about it, diba? At yun ang katotohanan, mga magnanakaw ang nakapwesto ngayon.
At ayun nga, nako, alam natin, medyo gusto pa sana nating tuloy ito. Baka umabot tayong 3 araw, pero medyo late na rin sa Japan. Attorney, siguro, and Doc Lorraine, hihingan na lang namin kayo ng inyong panghuling mensahe para sa mga banateros worldwide na nanonood. Attorney, mauna ka. Ayun po, sa lahat po ng mga banateros worldwide, okay, kunin po natin ang gawin nating mga modelo at ehemplo ang ating mga banateros na nandito po. Kailangan po nating bumanat ng bumanat. Banat lang po ng banat. Pag hindi tayo bumanat, wala po tayong patutunguhan. Panahon na po para tayo ay kumilos. Kailangan mag-isip tayo para sa sarili natin. Alam natin kung kailan tayo binobola. Hindi po pwede na manahimik tayo. Hindi po pwede na tatanggapin natin ang mga bagay. Kasi gano'n na yun eh. Tanggapin na lang natin. Magbabago rin yan. Sa 2028, mananalo naman si Sara. Hindi po ganon. Kailangan po, aktibo po tayo. Kailangan parati tayo magmasid, magmatsyag, magbantay. Pinakita na po ng mga kalaban ng lipunan natin, ng sambayan ng Pilipino, na kaya nila gawin ang kahit na ano para manatili sa kapangyarihan. Nakakabigla na tayo ay nabibigla pa sa mga kasamaan na ginagawa nila. You think the worst of them and multiply it by 1,000 times, ganun po sila kasama, kulang pa yun. Yun ang expectation natin sa kanila. And that kind of evil can only be addressed by a really vigilant, a competent, and knowledgeable, and really fierce citizenry. Kailangan po natin matutong lumaban, mag-isip, at talagang panindigan ang ating mga paniniwala. Salamat, Attorney Spokey. Doc Lorraine. Yabe, ganda ng sinabi ni Spocky. Totoo yun, no? Na ang lakas ng bansa ay sa kanyang mga mamamayan. At yung, babalik ako doon sa unang sinabi ko, ang boses natin, ang kapangyarihan natin, at hindi tayo dapat papayag na pinatatahimik tayo. Bakit ba pinatatahimik ni Marcos, si Senator Marcoleta, si Congressman Mike Defensor? Diba? Bakit niya pinatatahimik? Kasi very powerful ang boses. And isa pang powerful ay yung pag tayo ay nagkakaisa. At hindi tayo lumalaban para sa sarili natin, kundi para sa mga anak natin at sa mga apo natin. Kasi nabasa ko yung sinabi ni Attorney Topacio na tumatawa yung mga trolls, no, na preso sina Senator Marcoleta. Then you deserve what you're going to get, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Ganun pala 'yon, no? Pero para sa akin at saka dapat para sa atin maliwanag kung sino yung pinaglalaban natin dito, at ito yung mga anak natin at yung future generations, and we are surely going to get what we deserve, no? So maraming salamat sa Banateros. Binigyan ninyo ako ng plataporma magsalita at nakikinig kayo sa taong bayan at lumalaban kayo, kasi talagang nasa madilim tayo na kabanata ng ating kasaysayan, pero we are going to look back pag nasa future na, we're going to look back at this time, at dapat proud tayo sa ginawa natin at hindi tayo tumahimik at lumaban tayo para sa ating bansa. So maraming salamat. Magtulungan tayo dito at magkaisa. Ayun, maraming salamat, Attorney Spokey at kay Doc Lorraine Badoy. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan!